Mga kababayan, pakinggan po natin tong mga litanya ni Harry Roque na para po sa akin ay tila nananawagan sa mga kakamping, mga dilawan at kay Atty. Lenny na sumama sa kanila. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan at ating pong pag-usapan. Sa totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Bakit natutumiming ngayon ng mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku, sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Lenny. Siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros. Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni VP Lenny. Pero malinaw po ha, malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Lenny Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Lenny Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Lenny. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas eh. Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nang gagaling sa tatlong kampo na tagwa one-third. One-third Marcos, one-third Duterte, one-third Dilawan. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Lenny, abay unti-unti na kinukuha na ng pulahan ang Dilawan. Paano? Kasi nga mag-partner, mag-law partner, si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging Dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo, talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense. Na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong one-third ng Dilawan makikipagkampihan sa pulahan. So, tignan po natin dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po humahanap sila ng common grounds. Dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ano pa ang kanilang politika. So ang tanong, meron bang common grounds si BP Lenny at si BP Sara kung mas makakabuti sa Pilipinas ang pagpatuloy na paglilingkod ng PBBM? Ito lang po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Alam nyo kapag mga desperado na talaga, no? Talaga namang kahit imposible papangarapin nilang mangyari. No? Mga ngarap ng gising para lamang ma-imagine nila na mangyari ang mga bagay-bagay na imposibleng mangyari. Hinding-hindi mangyayari na aanib sa inyo si Atty. Lenny Robredo. Ikaw na mismo nagsabi na ang mga kakamping, mga dilawan ay mas pinipiling sumuporta sa gobyerno, sa Pangulo at ayaw sa mga Duterte. Ikaw na mismo nagsabi, Harry Roque. Dahil may malalim na reason. May mabigat na dahilan kung bakit nangyayari yon. May napakalalim na rason kung bakit mas pinipili ng karamihan sa mga kakamping at mga dilawan na sumuporta sa Pangulo at sa gobyerno at sa mga loyalist at PBBM supporter dahil merong napakahalaga at napakalalim na reason. At kung iisa-isahin ko yon, baka matauhan kayong lahat ng mga DDS. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi kami kakampi sa inyo or sa mga Duterte dahil unang-una, grabe yung pambababoy ng mga DDS, ng mga troll at ng Duterte camp kay Atty. Lenny Robredo. Ganon din kay Pinoy at sa mga leaders ng mga dilawan at ng mga kakamping. Sobra yung pambababoy at hindi namin makakalimutan yon. Yung mga fake news na pinakalat, yung mga insulto na pinakalat at ginawa kay Atty. Lenny, yon ang isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit hindi kami kakampi sa inyo. Pangalawa, yung mga paninindigan naming mga kakamping, mga dilawan ay kamukha po ng paninindigan ng Pangulo ngayon. Lalo-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Ang Pangulo ayaw din ng EGK. Ayaw din ng mga tokhang-tokhang. Ang Pangulo ayaw din ng illegal na pogo. No? Ng mga walang katigil-tigil or sunod-sunod halos araw-araw na patayan, ayaw ng ganun. Gusto naming mga kakamping na umiiral yung batas, no? Dahil kagaya niyan,
yung mga pinairal nyo nung admin nyo, Harry Roque. Ang dami nasisiwalat na kapalpakan at mali na may mga inosenteng nadamay at may mga ginamit ang kapangyarihan ang posisyon para ipatumba ang mga tao. Yung iba, opisyal pa ng gobyerno ang pinatumba. So hindi namin gusto yon at naniniwala ako hindi rin yung gusto ng mga loyalists at mga PBBM supporters at lalong-lalo na ng Pangulo. Again, kung iisa-isahin ko yung mga rason kung bakit ayaw namin sumama sa inyong mga DDS, no, or ayaw namin sumuporta sa mga Duterte, malulunod kayo sa sobrang dami ng dahilan namin. At pwede ba, pakiusap, huwag nyo namang gamitin sa Atty. Leni Robredo. No? Hindi siya sasama sa inyo at hindi siya susuporta sa mga Duterte. No? Alam nyo sa Atty. Leni, mabait lang talaga, mabuting tao lang talaga, kaya niya pinatuloy si VP Sara sa bahay niya. No, pero wag niyong haluan ng kulay 'yon. Walang ibang ibig sabihin 'yon, no? Masyado na kayong nagiging ilusyonado, delusyonado, no? Kung ano-ano lang pumapasok sa imahinasyon niyo na yung pagtanggap ni Atty. Leni sa bahay niya kay VP Sara, ay akala mo ay nagpapakita ng pagkampe. Hindi ganoon 'yon. Nagpakita lang ng paggalang at pagiging mabuting tao sa Atty. Leni, kaya niya tinanggap si VP Sara. Pero anong ginagawa nyo? Hinahaluan nyo ng kulay na as if yun ay sinyales o nagpapakita na maaaring kumampi sa inyo sa Atty. Leni at maaaring yung mga sumusuporta kay Atty. Leni ay sumama sa inyo. Magising kayo sa katotohanan. Buhusan nyo ang sarili nyo ng tubig nang maliwanagan kayo at nang magulat kayo. No? At nang medyo mahiya kayo. Kasi medyo makapal na yung mukha nyo dahil talaga namang nag-i-illusion kayo na sasama sa inyo ang mga kakamping at mga dilawan. Hindi mangyayari yun. Sobra ang ginawang pambabastos, pambababoy at pang-iinsulto ng mga vloggers nyo kay Atty. Leni Robredo. Iisa-isahin ko pa ba kung sino sila? Sa kabila nga ng ginawa ng kampo nyo kay Atty. Leni Robredo, talaga namang hindi siya nagtanim ng sama ng loob, ng hinanakit sa puso niya. Kaya nung biglaan, uulitin ko, biglaang sumulpot si VP Sara sa bahay niya na wala na siyang magawa kundi tanggapin, ay tinanggap na lang niya. Pero kung tutuusin, may choice siya or pwede niyang ipagtabu yan or pwede niyang hindi labasin, ano? Pwede niyang hindi tanggapin sa bahay niya pero tinanggap pa din niya. Dahil nagpapakita siya ng pagrespeto dun sa bisita niya, no? Kahit pa alam naman natin pare-pareho kung anong dinanas ni Atty. Leni Robredo sa dating administrasyon sa tatay ni VP Sara. Pero wag niyo naman sanang haluan ng kulay yon or gamitin yon para ipamukha sa amin or sa mga loyalists na magkakaroon kayo ng kakampi sa katauhan ni Atty. Leni Robredo at maaaring sumama ang mga supporters niya para kumampi rin sa inyo. Hindi mangyayari yan. So, kilabutan naman kayo sa pinagsasabi nyo at pinagagagawa nyo. No? Pinalabas pa nga ng mga vloggers nyo, ng mga troll diyan sa Twitter na si Atty. Leni daw ang nag-invite, no, at may gusto na makapagkita kay VP Sara, which is wrong. Hindi totoo. Dahil si Atty. Leni po ay hindi na makatanggi. Bigla pong dumating si VP Sara doon. Tapos ngayon, tila ginagamit nyo na parang nakakakita kayo ng kakampi sa katauhan na Atty. Leni or sa mga kakamping, mga dilawan. Mangarap kayo. Dream on. Yan lang ang pwede nyo gawin dahil hindi nga mangyayari yan. Mantakin mo yung sinapit ni Atty. De Lima, ni Trillanes, ni Senator Risa Ontiveros na mga kaibigan ni VP Leni. Sa palagay nyo, kakalimutan lahat ni VP Leni para lamang magpakita ng suporta sa inyo? Abay, nangangarap nga kayo ng gising. Hindi mangyayari yan. Kahit ilang Duterte pa or kaalyado ng mga Duterte ang bumisita sa bahay na Atty. Leni Robredo, tatanggapin niya kayo, magpapakita siya ng pagrespeto, pero hindi siya sasapi sa inyo or susuporta sa inyo. Kilala ko po sa Atty. Leni Robredo. No? So, pasensyahan na lang. Walang kakamping at walang dilawan ang susuporta sa inyo or sa mga Duterte. Tsaka isa pa, Harry Roque, hindi ba confident kayo? Ang laging bukang bibig ng mga supporters nyo ay madami kayo. Kayo yung majority. Kayo yung publiko. Kayo yung taong bayan. Ginagamit nyo nga yung mga term ng mga Pilipino, taong bayan, publiko. Ginagamit nyo yun. Kahit kami, ayaw namin sumama sa inyo. Pero wala kayong napatunayan sa sinasabi nyo na kayo ang majority at marami. Kaya ngayon, ayan na ang tono ng pananalita nyo
na tila nanghihikayat na kayo, nanghihimok at nagpaparinig na kayo sa mga kakamping, sa mga dilawan na sumama sa inyo at sumuporta sa inyo. Pero hanggang pangarap lamang kayo dahil hindi mangyayari yan. Ang yayabang nga ng mga supporters nyo ng mga vloggers nyo na sinasabi nyo marami kayo, magpi-people power kayo, na Davao City ang bagong EDSA. Pero bakit ganyan ka na? Bakit ganyan na kayo? Si Maharlika, narinig ko rin dati na nananawagan sa mga kakamping at kay Atty. Leni Robredo. Yan ang senyales na desperado kayo, hindi nyo lang matanggap, pero alam nyo na sa sarili nyo, na-realize nyo na nakokoonti lang kayo at wala na kayong bilang. Uulitin ko bago ko po tapusin ang video na ito. Mga DDS, Harry Roque at sa kampo ng mga Duterte, huwag nyong nililito ang mga sarili nyo at huwag nyong nililito ang mga tao or huwag nyong nililinlang or kinukumbinse ang mga sarili nyo at ang mga supporter nyo or ang mga tao. Hindi kakampi ang mga kakamping, mga dilawan, sa Atty. Leni, at naniniwala ako na yung iba pang tao, no, kahit hindi kakamping or hindi dilawan, yung ibang camp, no, ay hindi. Kami ay hindi kakampi or never man lang na magpapakita ng suporta sa kahit sino sa mga kaalyado nyo, Harry Roque, sa kahit sinong politiko na sinusuportahan nyo. Sa kampo ng mga Duterte o ng mga DDS, hindi kami kakampi sa inyo. Magising na kayo. Kayo ay kukunti na lamang at siguro dapat kayo na yung give up. Kayo yung sumama sa amin, makipagtulungan, makiisa sa gobyerno, at makiisa sa maraming Pilipino na itaguyod ang bansa natin. Itigil nyo na yan. Puro na lamang sakit sa puso, no? Hidwaan. At talagang sa tingin ko hatred yung pinapakita nyo sa taong bayan, which is not helping you. Hindi nakakatulong sa bansa, sa mga Pilipino, at lalong-lalong hindi nakakatulong sa inyo. Again, ikaw na mismo nagsabi, Harry Roque, na yung mga kakamping, mga dilawan ay nagpapakita ng suporta sa gobyerno, sa Pangulo, sa mga loyalista. So, uulitin ko for the last time, walang kakamping, walang dilawan, at walang Atty. Leni Robredo ang sasama sa inyo, susuporta sa inyo, at magiging kaalyado or kakampi nyo. Walang ganon. Kahit pa sa second life namin, kahit pa mag-reincarnate kami, no? Hindi mangyayari yon at hindi papasok sa utak namin na sumama sa inyo. Grabe yung bigat at sakit na naramdaman namin nung panahon ng admin ni PRRD. Kaya hindi namin makakalimutan yon. At mas nakakahinga na kami ng maluwag ngayon at nakikita namin yung mga polisiya na gusto namin, yung mga bagay na gusto naming mangyari sa bansa, ay nangyayari din, ini-implement ng gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Kamuka ng polisiya ni Pangulong Bongbong Marcos ang polisiya ni Pinoy at ni Atty. Leni Robredo. Doon pa lang, kontento na kami at masaya na kami. Kaya huwag niyo na kaming hikayatin, huwag niyo na kaming himukin, at huwag na kayong magparinig na tila ba nagpapaawa kayo o nagpapabiktima. Hindi kami magiging uto-uto. Yan po ang realidad. Maraming salamat mga kababayan. Ano pong masasabi nyo sa mga sinabi ni Harry Roque at sa naging reaction ko? Ilagay nyo lang po sa comment section below. At sana po yung makapag-like kayo ng ating video dahil nakakatulong po yan para mas marami pong makapanood. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.